Hello, isang magandang araw na naman po sa inyo mga kaibigan, mga giliw na taga-subaybay, sa lahat po ng mga suki natin na tumatangkilik at sa lahat ng tumatangkilik pa rin yung nagpa-follow, share at nagla-like dito sa ating Facebook page, Marraro at Your Service. Gayon din dito po sa mga nanonood sa Yantok Mindoro 90.1. Dito pong muli ang inyong manlingkod, Marraro po, bumabati sa inyo ng isang kapayapaan nawa ang umabot sa inyo sa bawat isang tahanan sa inyo. Well, napakaraming problema ngayon ang kinakarap ng Occidental Mindoro, no? Yung dito na yun sa sinasabi nating sa agriculture, no? So doon talaga nakafocus ang ating pamalaan dahil nga dito sa dala ng kalamidad, ng El Nino phenomenon. Pero mayroon pang isa ang naging bumulaga sa atin, dito sa atin sa Occidental Mindoro at mamaya ikukwento ko sa inyo sapagkat meron po tayong nakaugnayan sa mga yan para linawin yung mga bagay na yan mo. Okay, so sa lahat po ng nanonood, tangkilikin din po natin ang Mabs Wellness and Beauty Salon. Ayan po ay matatagpuan po ninyo sa Rosan Marketing Building along along Mabini Street, yan ay sa Barangay Sais, poblasyon, sa sako po ito ni Barangay Captain Seni Manahan. Ayan. Mabs Wellness and Beauty Salon. Kaya yung mahilig magpa-beauty, yung talagang gustong gumanda, ayan, magpagwapo, diyan po kayo sa Mabs Wellness and Beauty Salon. Ayan. Okay, so ito po, medyo kamakailan lang ginulat po tayo ng balita na tungkol po dito sa dito sa nangyaring bomb threat, yung may bomb scare, ganyan, ano man ang tawag dito, may nangyari po, at tayo naman no mga oras na yon ay meron kaming tinatawag na Zoom press conference. At yan po ay kaugnayan din naman natin ang Department of Education, Region 4, Mimaropa po, nung araw na yon na talagang nagkaroon ng tinatawag nating bomb scare, So, doon sa mga gusto mag-shout out, hindi ko lang nadala yung listahan na gusto magpa-shout out. Pero lahat naman kayo, alam ko, nandiyan kayo. Anyway, so again, bago natin i-discuss, pag-usapan at ibahagi sa inyo yung pagkikipag-ugnayan natin sa mga taong involved o mga dapat sumagot dito sa tinatawag nating bomb scare dito sa Occidental Mindoro, ay i-like nyo muna. Like, share and follow po ninyo itong ating Facebook page, Marraro at Your Service. Ayan po. Okay, ito ang inyong abang lingkod, Marraro po. Bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Bueno, ito po, nagkaroon po ng bomb scare, yung sa pamamagitan po ng isang text messages, na kumalat, at nakarating doon sa isang faculty ng Occidental Mindoro National College, State College, At doon po sa pagkakataong yon, imagine na 3,000 almost, mga student and faculties, mga employees ang pinaalis agad, nung araw na yon. That was April 12 and Friday, po yan, ng umaga, at nangyari yan mga 9:30, 9 ganon, mga oras na yon, ay kagyat na nagkaroon ng panic, yung mga taga-Occidental Mindoro National College faculty, teachers, sa nangyaring yon. At siyempre, nag-alala dito yung mga magulang na mga malalayo ang mga bahay, malalayo ang bayan, na ang kanilang mga anak pinag-aaral nila dito sa OMSC. Talaga siyempre umaasa ka na yung iyong anak ay safe na nag-aaral, ay Biyernes, ay biglang mabalitaan mo na lang, ay meron palang ganong nangyari, at nag-ugat ito sa isang bomb message, yung tatawag doon sa Facebook page messenger,
O doon po na merong silang natanggap na message doon sa Facebook Messenger na may bomba diyan. So ganoon no. So nakumpirma pa, meron pang isang nagpadala rin no. Na ganun nga ang istorya. Pero alamin po natin sapagkat kinausap po natin at kinapanayam si Dr. Joliwar M. Joaquin na siyang Director for Security Services ng Occidental Mindoro State College, no? Sa Occidental Mindoro State College sa Labangan Campus. Hindi lang Labangan Campus, pati dito sa main campus, yang may hawak ng lahat ng yan. So, ang tabayanan po, ito po, hindi, wag na nating patagalin pa. Ito po yung pakikipag-ugnayan natin kay Dr. Joliwar M. Joaquin, Director for Security Services ng Occidental Mindoro State College. Pakinggan po natin. Okay, so paano po nangyari kanina nung matanggap ninyo yung balita nito? Paano po nagsimula? Bali, naka-receive yung isang empleyado namin ng message through chat from an unidentified Facebook user. Nakasabi nga doon na may bomba dyan sa school nyo. So immediately, si concerned employee ni-report agad sa management, then sa security. Ibig sabihin, nasa Facebook. Nasa messenger po. Nasa messenger. Iliwalagin natin yung messenger at Facebook. Nasa messenger. Messenger. Nasa messenger. Okay. So naka-receive siya ng message doon sa messenger. Na may bomba dyan sa school nyo. Paano po Ganap nakalagay? na alas 9:56 ng umaga. Ano po ang words na... may bomba dyan sa school nyo. May bomba dyan sa school May bomba dyan sa school nyo. Immediately, so in-inform namin nila, anong concern yung may tanong ko lang, kasi yung sa mga caption ng mga mayroong mga nakalagay na mga emoji ba yun? Meron bang nakalagay na tawa o para at least baka nagbibiro, pero hindi, bomb threat Pag bomb threat mo kasi, whether it is serious or not, joke or not, you should treat it seriously. Totoo yun. Kasi hindi tayo pwedeng magkumpiyansa. Mamaya nga totoo yun. Oo nga, oo. Bilang head of the security, pananagutan, malaking pananagutan yun. Ano po? Opo. So, ang nakalagay naman ay plain text lang siya. Plain text. Plain text. So, parang may serious. bomba sa school nyo. Kung plain text, serious. Parang it serious. looks so serious. Oo. Then, immediately, inactivate namin yung incident management team. Yan, comprising the security, the disaster reduction management office namin, then other officials namin. So, ang initial namin, instructionan yung faculty and staff, tapos yung estudyante, lumabas. Immediately move out of the building. So, yung pagkatapos niya ano oras niya natanggap? Yung 9:56. 9:56. So, immediately, in a span of 3 to 5 minutes, nag-react na agad kami. Then, we call up the police. We called up the police, the PNP. So, it's good rin na nagpadala agad sila ng EOD. So yun, right there and then, nag-start sila ng assessment. Then yung mga tao natin, kung occupants, students, so pinalabas talaga natin. Nandun sa gymnasium yung iba nasa quadrangle, yung iba nasa lobby. Then at 11:30 AM, so nagpublish na ng official advisory si SUC President, si Dr. Idanyol, na sinususpend na yung klase at saka yung trabaho. Until such time na ma-secure na ulit natin yung safety, yung school vicinity. Ay, ang laki nung ang laki nung pasilidad nung di ba? OMSC is 8.8 hectares, if I'm not mistaken. Yeah, it's almost 9 hectares. So, medyo naging mahirap sa part ng EOD, ng PNP, bagamat expertise nila. Kasi malawak yung area. So, daming mga offices doon, mga buildings. So, inisa-isa nila yon. So, during that period, may dumating na rin pala na text dito, na chat dito. Kasi may chat. So, isinama na namin to sa disposition. Para ano yung chat na dumating? Ganun din po, yun din. May bomba dyan sa school nyo. Ibig sabihin, parang kinakalat. Kinakalat. Unidentified din, Facebook user lang nakalagay.
So, with the same disposition, sabi ng top management, ng incident management teams, isama na yung San Jose campus. So, kaya pinauwi agad po namin yung mga bata. Kasi kailangan natin siguraduhin yung kaligtasan ng mga bata at saka lahat ng empleyado at dito, guro. So yung dalawang yung Labangan At saka itong San Jose campus. San Jose campus. Oo. So ito first time lang ninyo? Yeah, it's first time of the first of its kind. The very first time na ma-experience ng OMSC first yung of its kind. bomb threat. Bagamat na-identify naman namin siya sa risk assessment, sa security inspection, na-identify na namin siya. That's somehow darating yung yung crisis na ito. So, doon sa inyong sa aming mga assessments, mga inspection namin. So, siya, probability a bit low, but yung impact niya malaki. Nakita niyo naman yung yung cancellation, yung trabaho namin, sa pagbibigay ng edukasyon, yung aming finances. Kanina nga, may pre-board meeting pa kami, yung board of trustees namin. Talagang tinapos nila para lang, kasi syempre may advice na bakit immediately the buildings. So, yun po. Sino nag-advise? Ang police o ang... The IMD ba? Yung sa inyo? Incident Management Team. So, with the approval of syempre, yung chairman, si President Daniel, kasama yung kanyang mga VPs. So, nag-come up sa decision, pauwi na agad. Sabi ko kanina, be it joke or not, kailangan we have to treat it seriously. Yes, mahirap yung sa huli pa tayo magsisisihan. So ilang taon ka na sa security as chief ng I started as director February 19. February 19? Yeah, February 19 of the current year. Ha? Bago lang. Barely 2 months. Parang sa'yo, initiation But I assume the same post, ganun ba? 2 years ago. Okay. So bakit nag-come up doon sa nabanggit mo kanina na ito'y itong magiging incident na ito, doon sa incident team ninyo, command, napag-usapan nyo na ito na baka dumating ang panahon nito. Why? Kasi the lesson learned from Mindanao State University, di ba? Bigla silang na-bomba doon. So kailangan even sa mga educational institution na ganito, merong mga emergency plan, may security plan, may contingency plan. Para at least alam natin i-address. Nakita niyo po kanina, the foremost concern namin yung safety and security ng mga tao dito, estudyante, guro, empleyado, kawani. So yun kasi yung contingency plan the most ideal, i-secure mo na yung tao. Then secondly, yung property. Yun po. Pero doon sa yung sa nangyari, nung na-receive mo, how do you feel? Siyempre may konting kaba. Kasi bomba yan bomba yung threat Pero ganun pa man, dahil nga napapag-usapan na namin, may mga initial planning na kami, nasa pipeline yung mga development ng aming mga further plans. So parang at the minimum, parang alam ng pamunan ng OMSC kung ano yung gagawin in treating that kind of risk and crisis. So ito bang nakikita mo, in your own opinion lang ito ba'y may kaugnayan sa trabaho ninyo or sa board or sa operation, sa pwede nating idugtong? What do you think? Marami naman kasing pwedeng maging reason maging dahilan. Bagamat hindi pa naman talaga tayo as early as this time, hindi tayo makapag-rule out kasi. Kasi katatapos ng inspection kanina, ng assessment. So, bago sila mag-rule out, I mean the PNP, kahit na expertise nila, bago sila mag-rule out, kailangan complete yung ebidensya. So, maghihintay muna tayo ng further investigation. Saka natin, bagamat maraming anggulo. Sa bawat mga mga crisis, mga incident, maraming anggulo. So, hindi pa natin ngayon ma-rule out kung bagamat sabi ko maraming pwedeng dahilan. So ano ang aral na nakita rin ninyo dito sa tightening the security, paano? Kami naman lagi kaming yung security namin intensified. Nagtitraining ba sila? Yeah. Nandiyan lagi yung SOP namin, Standing Operating Procedure, Maximum Tolerance. So sinusunod din namin yung Incident Command System Principle and Context. So with the help of the DRRMO, maraming lesson learned Iba pa rin talaga yung
yung proactive ka Oo. kesa reactive. Proactive kasi na-anticipate mo na Maaari. what if mangyari. What if, oo. So kailangan naka-ready tayo. Mm. So it's good, napaka innovative kasi nung current natin leadership sa OMC. Hindi may isip na paranoid ka na. Ganun na. Hindi. Bakit ganun na iniisip mo? Paranoid ka na kasi. Ganun, kapapanood mo ng ganito, ng ganyan, may manig na balita. Pero dapat proactive talaga. Dapat talaga Oo, proactive. O maging paranoid na tayo, quote and quote. Pero mas maganda yung sigurado tayo. Yes. So, Wala tayong maibubus na buhay, walang masisirang pag-aari ng gobyerno. oo. So, yun. So, kailangan talaga proactive tayo. So ito tanong ko lang dito, no. Yung mga estudyante, di ba nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na mga drilling, earthquake drill, no, in preparation po sa sinasabing the big one, ano. Marami tayong ginagawang mga activities concerning yung activities sa ini-include natin sa mga estudyante natin, ano. Dito ba sa inyo meron ding ganong uri na kasi bago ito, no? Sabi nyo bago. Magkakaroon ba kayo ngayon ng mga drills regarding sa sa bomb threat, mga ganyan po? Ang innovation naman kasi laging nandyan. Yes. So, yung intervention ang mahalaga, i-welcome natin. Yes. Although meron na tayong mga, humbly speaking, meron naman na tayong mga initial plan. Pero lagi kasi pag darating yung pangyayari, Oo. maraming lessons Yes. learned eh. Oo. So from there, magkakama pa kami sa mas magandang mga plano Oo. para sa susunod, wag naman sana mangyari ulit siya, mas alam namin kung paano siya address. Oo. Mas alam namin kung paano siya address. So, yun. Bukod doon, yung marami pa naman yung earthquake, yung flash flood, mga ganon, yung mga petty crimes. Yes. So, Petty crimes are petty crimes but they are still crimes. Yes. So, kailangan meron talagang mga plano, may mga contingency Oo. plan. Ito nga, napakaganda. Meron tayong RA 10121 sa disaster. So, nandun yung ICS. Humigit kulang man yung mga efforts natin, pero yung at the minimum, nandun para i-address yung mga risks na ganito, yung mga crisis and incidents na ganito. Para So, sabihin natin at least na-experience namin ito, no? How do we react on this crisis? Kasi crisis yan automatic. Crisis talaga siya. Di ba? So, kanina nakita yung DRRM namin nandoon, Oo. yung top management namin nandoon, yung security Oo. nandoon, then yung vigilance ng ibang mga stakeholders, yung mga nandun sa paligid, talagang nag-a-assist sila. Then, yung paglabas ng mga bata, kalmado naman siya. Generally, calm naman siya. Talagang, iba talaga yung nakapaghanda kahit pa paano. Ready. Yung readiness ng Yung readiness. Kasi kapag wala yun matik talagang takbuhan, sigawan, no? Yun ang Yes yun, kakaragulo yun. panic. Baka dyan yung bomba, mga ganun. At yung mga estudyante, makakadagdag pa yung panic nila, makakadagdag pa ng sa operation, di ba? Totoo yun So kanina, yung panahon na yun, ilan ang estudyante? More or less, sa estimate namin, kasi it's Friday, so many of the students do not have classes on Friday kasi. Mga estimate ko namin, nasa 2,500 to 3,500 Ang estudyante? 2,500 to 3,500 yung estudyante. Yung, During that time, the faculty and staff, more or less 500. 500. So marami siya. Ang dami. Marami siya. So, ititreat mo yon, dumating yung crisis, ititreat mo, imamanage mo yun, nang hindi mo alam, wala kang plano, mahirap talaga. Mahirap. Sabi nga ganyan, 2 heads are better than one. Pero yung 2,000 to 3,000 heads na utak na tumatakbo, na iba-iba ang utak niyan, di ba? Paano mo i-handle, no? So, anong aral nga yung nabanggit mo na Be proactive. Proactive. Aside from that, pagiging proactive, ano pa? Tapos yung unity, yung cooperation and coordination during the crisis. Okay. Kaya importante siya. Ng technical work force Ng ninyo, technical working group, nung IMT, yung Incident IMT, Management yes, Team, or Crisis Management Team. Importante yun. Dapat, lahat nung may party doon, may roles doon, alam niya yung gagawin niya. So, mayroong tagapagsalita, may tagapamahala, may nandun sa crowd control, so mayroon nandun sa public address, para at least nai-inform yung tao. Kanina, ginamit lang namin, yung megaphone lang, to give information. Kasi, pagdating sa ganitong crisis, important yung communication eh. Yes. Napakahalaga ng communication, ng information.
So, yun ang mga lessons learned natin. At malaki yung area nyo, ha? Malaki. Kasi ang bomba, kung hindi man dalhin, ipasok na through gates na may dadaan ng mga security, maaaring dalhin to sa likod. Maaari, diba? Ilagay doon sa likod, iwanan doon, o kaya meron sasalo, meron papasok na isang estudyante na kakonnive nung tao. So mga ganun di ba? Yun yung mga yun yung mga scenario sa planning. Oo, tingnan niyo, nag-iisip tayo ng mga no? Yun yung mga scenario sa planning na dapat paghandaan. Kasi ang tao, kapag may masama talagang intensyon, kahit na anong preparation sa pag-iingat mo, gaano ka man kagaling sa security, kapag talagang intentional, may masamang motibo, ay talagang may execute nila Ang mahalaga lang doon, meron tayong plano. They're working in group Group yung mga yan, di ba? Hindi naman pwede maggawa yung isa lang, no? Oo. So meron na bagamat meron na kayong suspect tungkol dito? So far wala pa, sir, kasi nga blanco pa rin yung investigation. Alam mo kasi yung social media naabuso na yung mga fake news, tapos yung ito nga yung info na ganon, mahirap siyang i-trace. Bagamat kakayanin naman siguro. So suggestion mo talaga ito. Ako suggestion ko rin, no? Paigtingin dito yung kasi ang PNP ay meron tinatawag na mga yung sa anti-cyber di ba? Yung cyber security natin and efforts. Oo. Yun ang kailangan nating paigtingin. Yun kasi talaga nung nakaraan nga nag-pronounce ang allegedly ang Malacanang, yun pala fake news. So yes, Ingat kami diyan Ayun. Kaya kami din dito kasi nga isa rin yun sa na-identify namin other than the crimes, yung mga ganyan. Yung cyber security. Yung cyber acts na against the law. Yes. So yun din yung isang iniingatan namin. At na-identify din namin siya na talagang risk. Dapat isasama na ninyo yun doon sa mga orientation, Opo. Bagamat kasama sa plan, so later on magiging bahaging dapat kasama siya sa orientation. Yung mga estudyante kasi lahat halos naka-cellphone, di ba? Kailangan mo na yung verification. Yes, I-authenticate mo muna siya, i-confirm mo muna siya. Ganoon, para alam mong yun talaga ay totoong balita. Totoong balita, oo. Kasi dito nga nagkakabiruan ay sabi ni ma'am wala nang pasok. Tapos ganoon, yung pala talagang gumawa lang ng scenario, through yan. Then Sir Mar, na-appreciate namin yung media kayo. Talagang ni-reach out nyo kami, talagang minonitor nyo yung nangyayari sa amin. Development, real time. So, the management appreciates it much. Ganoon. Okay, so ano ang maipapayo mo sa unang-una sa muna natin, sa mga estudyante muna, sa mga estudyante ninyo, anong maipapayo mo? Be vigilant and aware talaga. Then hindi lahat ng balita papaniwalaan, lalo sa social media. Yes, so number 1 yan. Na masyado nang naabuso. Ayun. Then during drills, kapag may part ng mga planning, dapat mag-participate din sila. Dapat aware din sila doon para sa real McCoy, sa real scenario, alam nila kung ano yung gagawin. The same is true with the rest of the faculty and staff. Yes. And the management. Sa ating sa ating kabuuan na yung nais na message. This is in behalf of OMS. Yes, led by our President, Dr. Idanyan. Pagdating sa security, sa safety, lagi foremost yung namin, yung concern namin sa mga mag-aaral. You see to it na they are safe here. Yes. Na mag-aaral sila dito. Kaya naman other than the facilities and the education, focus din kami sa security para bigyan sila ng seguridad dito. Kailangan kasi yon, di ba? Totoo naman yun. Kasi biruin mo, halimbawa, taga ibang lugar ako, taga ibang bayan ako. Tapos yung anak ko nandiyan dyan sa OMNC because I trust OMNC for the education of my son or my daughter. Siyempre, doon? Security. Ang isa sa doon. Even yung mga di ba? Yung sa mga dito, lahat dito may mga boarding house, mga tinutuluyan ng mga estudyante dito. So, kasama ito, di ba? Opo. Minomonitor din po namin yung mga, may mga time na nag-ocular inspection din kami sa mga boarding house. Opo. Kasi hindi na lang kasi natatapos yung obligasyon namin, yung mandato namin sa loob lang ng school premises. We reach them out, the students. Kaya message ko sa mga magulang,
laging pasalamat Yes. for trusting OMSC. Huwag mo kayo mag-alala, lagi naming uunahin yung kaligtasan ng mga anak ninyo. Makaasa po kayo na gagawin po namin yung magagawa namin. Bukod sa pagbibigay sa kanila ng edukasyon. Okay. Kasama yung kaligtasan. Meron ba kayong contact yung mga magulang na direct sila makaka-contact sa inyo kung sakali? Meron po. Meron. Meron po kaming mga hotlines, meron naman kaming landline din sa mga group chats. Sa mga group chats, sa mga Viber group. Meron naman po. So madali yung yung communication talaga ngayon madali naman. So, tapos nandiyan pa yung kayo, yung media. May FB live din kayo. So nagkakatulungan eh. So madali. So madaling kanina na yung alam mo yung worry ng mga magulang. Madaling pacify. Oo, kasi yung media sinulungan kami. Ganun po. Ayun. Okay, so thank you for this time na pinagkaloob niyo sa akin sa Radio Mindanao Network. Siyempre, maraming salamat sa mga information. Salamat. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Ayan po, mga kaibigan, kompleto ang kanyang nabanggit. Nabanggit niya talaga namang first time din sa history nila. At sabi nga, kaka-install lang niya pagkatapos yung paang nangyari sa kanyang sa ilalim ng kanyang leadership. Anyway, dahil nga may bomb scare, inalam din natin kasi tumawag sila nga ng pulis at nakaugnayan naman natin si Police Executive Master Sergeant Anthony Ribot na siyang team leader ng Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit ng Philippine National Police dito sa ating lalawigan. At inalam natin ano ba yung findings nila dito sa naturang bomb threats na ito o scare na ito o messages na ito tungkol po dito. Okay, pakinggan po natin yung kanyang pahayag sa ating pakikipag-ugnayan sa kanya. Okay sir, ano po ang ginawa ninyo nung pagkatanggap ninyo ng report na ito? Sir, as an EODTEC, sir, responde po kami sa area. At the same time, pagdating po namin sa area, nagkanta kami ng initial investigation kung paano na tanggap yung threat, your bomb threat na yan, sir. And then, wala kaming dalang aso, sir, dahil sa ngayon, under evaluation sila sa regional office namin sa Calapan. Then, nag-proceed na po kami ng paneling, tinatawag namin paneling and sanitation operations, sir. Ano yung tinatawag na paneling? Masusing binubulat-lat po namin yung area kung meron ba talaga, kung sakaling matagpuan ng foreign objects or unidentified objects within the area, sir. So pagkatanggap ninyo, ano kaagad ang nasa isip po ninyo? Ang bomb threat naman, sir, is tinuturing natin yan as a real, totoo. At dapat hindi pagwalang bahala, sir. Kaya dapat mag-ingat tayo lahat palagi. At the same time, pagdating namin dun, sir, nung after investigation, nag-advise kami, sir, sa mga faculty members na tulungan kami disseminate na huwag magpanik at maging mapagmatsyag sa paligid. Number one, magpanic no? Yes, sir. Kasi kapag magtakbuhan, lalong magulo. Lalong gugulo, sir. Yung sitwasyon. School po ito. First time po ba na magkaroon po kayo ng encounter na school ang tinarget nitong binabanggit na nagkaroon ng text message na may bomb doon sa school? Yes, sir. Dito po sa area natin, sir, first time po ito, sir. Sa inyo, no? Sa inyo. Pero doon sa school na binanggit po na yung Occidental Mindoro State College na yan, nung natukoy po ninyo na school yan, ano agad ang nasa isip ninyo? Saang area? May particular po ba kayong mga ganyan? Dahil mas sanay kayo sa ganyan, di ba? Depende naman kasi, sir, sa bomb threat na, doon sa bomb threat nila through text message, sir. Messenger, sir. Through messenger, sir. Unspecific yung threat nila, sir. Kaya kung saan yung opisina na napatanggap, doon muna kami una. Ganon. Sir. Yun pala yun. Yes, sir. Yun kaagad ang Unspecific, sir, kasi napakalaki ng buong school. So, in-identify lang namin muna, sir, kung ano yung division na nakakasama, naka-receive. Or yung maski call or yung text, kung sinong naka-receive, yung area na yun ang uunahin ninyo. Yes, sir. So, kung ganun po yung sitwasyon, ano kaagad ang ginagawa ninyo? Yung kanina nabanggit ninyo, may sweeping operation. So, dito talaga, yung lahat ng gamit, tinitingnan nyo. Yes, sir. So,
paano po ma-identify ang isang bomba? Sir, Yung maraming klase yan, Oo, di ba? sir, maraming klase siya, sir. Sa tulong, sir, ng administrator ng eskwelahan, mga maintenance, nagpatulong kami sa kanilang pag-identify ng mga gamit within the area, sir, kung talagang bago ba yun, sir, or hindi. Yun. Bago sa paningin nila, o sa kanila ba yun. Kasi sila yung nakakaalam, sir, ng area. Kaya nagpatulong kami sa kanila, sir, nung pag-identify para mapadali yung trabaho namin sa laki ng area. Ganun pala. Yun, titingnan ka agad kung bago sa paningin. Ganun. Yes, sir. Oo. Kasi lalo na kung sa gwardiya, kung may gwardiya man, sir, Oo. sila yung makaka-identify, sir, ng mga object o mga gamit na nasa loob. Hindi lang yung ang balita ko, hindi lang yung OMNC Labangan Campus ang inyong pinuntahan. Maski itong Labangan, itong OMNC Main. Yes, sir. Which is isang school lang naman, sir. Kaya after nung ma-sweeping namin yung unang school, sir, proceed na kami sa kabilang school, sir. So sa first investigation ninyo, ano po ang nakita po ninyo? Salamat po tayo, sir. Nag-negative naman po. Wala naman po kaming nakita ng anumang bomba or any hazardous material, sir. Meron pa ba kayong gagawing second Sa ngayon, sir, investigation? Sa ngayon, sir, wala na po kasi na-turn over na namin sa MPS, sir, for further investigation, sir, to identify the suspects, sir. As a suspect na yon. Yes, sir. Pero dito sa bomba, po, so yung bomba ba, ilang oras bago siya ma-activate? Depende po. Yung bomba, sir, is depende sa bomber. Kung ilang time or ilang days niyan iset. Depende po yun sa lawak ng ganun. niya. Hindi po natin alam. Maliban na lang kung sasabihin ng bomber. Gano'n. Yung sasabihin muna ng bomber para magbibigay siya ng hint. Yes, sir. Pero pag dito sa sa inyong experience, ganitong school ang nakatanggap ng bomb threat. So, ano sa tingin po ninyo? Sa assessment namin, sir, based on Mga experience namin, sir, siguro time ng exam, ayaw nilang mag-exam, mga estudyante, whatsoever, sir, kakompetensya ng school. Pero mostly, sir, time ng exam. Gano'n. Gusto nilang Postpone yung exam. Baka yung nag-send ng bomb threat, babagsak. Malamang, sir, hindi natin alam, sir. So, bago kayo nga ng payo, so, anong klase ng mga bomb ang ini-expect po sa ganong sitwasyon? Kasi meron ako narinig na ginagamit yung cellphone. Tapos yung cellphone na nagtitrigger or whatsoever. Ano-anong mga bomb po yan? Yun yung tinatawag natin, sir, na IED or improvised explosive device na ginagawa ng mga may runong na gustong memorasyon ng kapwa natin, gaya nun, eskwelahan. Yung tinatawag nating IED, sir. Yun yung ini-expect natin na makita doon. Kasi hindi naman sila makakapag-procure ng explosives which is designated for military only. So, improvise mo lamang, sir, ang pwede nilang gamitin. So ito kasi alam ko yung mga ginagamit, yung mga nakikita sa mga like doon sa mga bulubundukin, ginagamit, Yes, yung mga NPA, ginagamit nila, ng mga communist group, ginagamit nila. So ito iba ito. May considered iba. Pwede, sir. Pwede. Kasi target, sir, is school. Pero hindi natin pwedeng ilayo pa rin. So nasa inyo po, sir. Paano ang gagawin ng isang nakatanggap ng bomb threat? Sir, once na nakatanggap po tayo ng bomb threat, halimbawa, civilian individual tayo, ipagbigay alam po agad sa, unang-una, sir, huwag magpanik. Then, ipaalam sa administration. And then, report po agad sa pinakamalapit na station. Then, si station po ang balang kumontak sa amin or
magkukontak sila sa PPO, sila na po ang kukontak sa amin, sir, para respondihan yung bomb threat niya. So hindi ka agad didiretso sa inyo? Pwede naman, sir. Pwede naman po, sir. Kasi bago lang po yung unit namin. Madalang pa po yung nakakilala sa unit namin, nakaka-recognize. So, station talaga. Kasi huwag sinabing police, yung mga station talaga nandun sila. Oo. Kayo expert talaga kayo, yan ang trabaho ninyo. Yes, sir. Oo. For safe disposal ng whatsoever na bombas. Kasi kahit yung mga station, police station, wala rin silang mga bomb expert na katulad ng talagang ninyo Yes, sir. trabaho. Pero sa police din po yan, sir, Yes, di sir. ba? O PNP. Yes, sir. Operational support units po kami ng PNP, sir. Ayan. Operational support units. Sir, panawagan nyo, sir, sa mga kababayan natin na nanonood. Sa mga kababayan po natin, mag-ingat po tayo at paalala po, ang bomb threat ay nasasakop, may batas po tayo dyan. Ang nakakasakop pong batas dyan is Presidential Decree 1727 na may kulong na hindi higit na 5 taon at may fine na hindi tataas ng 40,000 pesos. Kaya mahirap po kahit oral, text, through email, pwede po tayong ma-charge dyan. Bomb joke law. Okay. Sige, thank you, sir. Thank you, sir, sa pagpapaunlak. Sir. Okay, bueno. Ayan po, kompleto po. Kaya lang, inantabayan na natin yung Philippine National Police Municipal Station regarding this matter. Subalit hindi po nagpa-unlock sa ating interview at itinuro nga tayo dito sa provincial level, no? Doon tayo tinuro at hihintayin pa daw nila yung report. Samantalang itatanong lang naman natin kung kumusta naman yung ginawa nilang operation, pero ayaw nila magsalita. Anyway, bahala sila. Anyway, ito, antabayanan po natin ano yung resulta nitong pagdating dito sa suspect, kasi sinabi na nga ng ating PNP ng Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit na negatibo, wala, inikot nila at maraming salamat naman at pasalamat talaga tayo at wala naman talaga, parang biro lamang yun, masamang biro mga kaibigan, pero kung tutusin dapat hindi tayo nagbibiro ng mga ganyan, wag tayong magbibigay ng anumang ikatatakot, no, ng ating mga estudyante. Imagine, 3,000 nung oras na yun, 3,000 yung mga nasa loob. Sana wag. Sana mahuli yung yung gumawa nito, yung nagpakalat ng message na ito, no. Mahuli ka sana sapagkat maling-mali ang ginawa mo, kaibigan. Maling-mali. Sana wag nang maulit yan. At napakaselan yung bagay na yan. Anyway, sana ito maging aral din sa atin. At tingnan nyo naman, nakita nyo naman, naintindihan nyo, narinig nyo yung mga, merong mga aral na nakita dito, sina Dr. Joaquin, at gayon din may paalala itong si Police Executive Master Sergeant Anthony Ribot tungkol po dito. Well, sa inyo po lahat na sumubaybay dito sa ating Marraro at your service, yan po ay paliwanag ng ating mga kababayan, paliwanag ng ating mga siyempre yung mga key person, mga resource person natin tungkol po dito. So, muli, maraming salamat, no, sa inyong walang sawang pagtangkilik. Ulit, hinihiling ko po sa inyo, please like, follow, and share ito pong ating Marraro at your service, especially dito mga pagbibigay namin sa inyo ng mga impormasyon. No, kung may comment po kayo, meron kayong gustong katanungan, just write it down sa ating comment section. Bueno, ito po ang aking huling palaging sinasabi, Marraro at your service, audiamus vocem populi. Palakasin natin ang tinig ng tao. Hanggang sa muli. Kayo'y nakikinig kay Marraro at your service.